Welcome sa Movie Flicks Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na action thriller na pinamagatang A Spit on Your Grave. Nagsisimula ang pelikula sa isang babae na si Jennifer Hills, isang nobelista mula sa New York City. Bilang isang independenteng babae, siya ay papunta sa isang maliit na nayon sa Connecticut, kung saan nagrenta siya ng cabin. Naniniwala si Jennifer na ang katahimikan at kalmado na kapaligiran ng lugar ay makakatulong sa pagtagumpayan block ng kanyang manunulat. Maya-maya, humila siya sa isang shop, kung saan siya ay binati ng isang malilim na naghahanap ng lalaki na pinangalanan Earl. Tila siya ang may-ari ng cabin na kanyang inuupahan. Iniabot sa kanya ni Earl ang mga susi at binibigyan ang kanyang mga direksyon sa lugar. Gayunpaman, hindi binibigyang pansin ni Jennifer ito at umalis lamang pagkatapos magpasalamat sa kanya. Sa kahabaan ng paraan, siya ay napahiya sa kagandahan ng kanayunan. Ngunit nalilito din siya dahil ang lahat ng mga kalsada ay tila pareho. Kaya, huminto siya sa pamamagitan ng isang gasolinahan upang humingi ng mga direksyon. Tatlong lalaki ang nagtatrabaho doon at lahat sila ay lumilitaw na mga perverts. Mula sa sandaling naglalakad si Jennifer, nagsisimula silang nakatitig sa kanya sa isang kakatakot na paraan. Ang isa sa kanila na nagngangalang Johnny ay tinangkaring pindutin siya, ngunit si Jennifer ay gumanti, na nagdulot siya ay natitisod sa isang balde ng langis. Ginagawa nito ang kanyang mga kaibigan, sumabog sina Andy at Stanley sa pagtawa. Nag-drive din si Jennifer at malinaw na napahiya si Johnny sa insidente. Sa susunod na eksena, sa wakas ay dumating si Jennifer sa cabin na malapit sa isang magandang lawa. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang mga gamit at ginagawang komportable ang kanyang sarili. Sa gabi, hindi siya nag-aksaya ng oras at nagsimulang magtrabaho sa kanyang bagong nobela. Sa pamamagitan ng mga hitsura kung paano siya sumusulat, lumilitaw na ang nakahiwalay na setting ay tumutulong sa kanya na tumutok. Kinaumagahan, habang nakaka-relax si Jennifer sa lawa, naririnig niya ang ilang mga kakaibang ingay. Ngunit pinili niyang huwag pansinin ito, sa paniniwalang ito ay ilang hayop. Gayunpaman, sa gabi, ang ingay ay patuloy na nagpapatuloy. Nakakainis ito kay Jennifer dahil nakakasagabal ito sa kanyang trabaho. Kaya, nagpasya siyang siyasatin ang pinagmulan ng ingay. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatagpo siya sa isang kalapit na malaglag at ang ingay ay tila nagmumula sa loob ito. Gayunpaman, nang pumasok si Jennifer, wala siyang ibang nakita maliban sa ilang mga tuol, boat ng lason, at iba pang makinarya. Kasunod nito, bumalik siya sa kanyang cabin at nagpatuloy upang simulan ang kanyang trabaho. Ngunit habang iniangat niya ang kanyang laptop, hindi sinasadyang pinatalsik ang kanyang inumin. Ngayon na marumi ang damit ni Jennifer, tinanggal niya ito at hugasan sila sa kusina lumubog. Nakakagulat na ginagawa niya ito, isang hindi kilalang tao ang nakikita na nagre-record sa kanya. Kinaumagahan, nag-jog si Jennifer sa mga gubat upang mapanatili ang kanyang sarili. Kasabay nito, natitisod siya sa isang inabandonang bahay at nagpasya na suriin ito. Gayunpaman, kapag nahanap niya ito nakakatakot, mabilis siyang tumakas. Maya-maya, bumalik siya sa bahay at nagpasya na maligo, ngunit ang mga tap ay lilitaw na barado. Kaya, nakikipag-ugnay siya sa tubero para sa tulong. Sa susunod na eksena, dumating ang isang taong nagngangalang Matthew upang ayusin ang problema. Tila siya ay nagdurusa mula sa isang karamdaman sa pag-iisip na nagpapahirap sa kanya na magsalita. Gayunpaman, natapos niya ang trabaho at ang tubig ay nagsisimulang dumaloy muli. Nagpapasaya ito kay Jennifer na lumapit siya kay Matthew at binigyan siya ng biglaang halik. Ang huli ay hindi inaasahan ito, kaya tumatakbo siya mula doon nang hindi man lang kumukuha ang kanyang pagbabayad. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa tatlong mga kaibigan sa istasyon ng gas na nakabitin sa lawa. Itinala ni Stanley ang kanilang mga pakikipag-ugnay sa kanyang video camera dahil mayroon siyang pagnanasa ito. Noon lamang, isang gulat na Mateo ang tumatakbo patungo sa kanila at ipinaliwanag kung paano hinalikan ni Jennifer siya kanina. Iniisip ni Johnny na namumula siya, ngunit sinabi ni Stanley na maaaring totoo ito. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila ang lihim na footage ni Jennifer na kinuha niya sa ibang gabi. Dahil halos hindi siya bihis, naniniwala ang grupo na nais niyang magkaroon ng kasiyahan. Kaya, gumawa sila ng isang masamang plano upang harapin siya. Kalaunan ng gabing iyon, nagising si Jennifer ng ilang kakaibang mga ingay.
Natatakot, nagpasya siyang suriin ito at nadiskubre ang isang patay na ibon sa labas. Nang bumalik siya sa kanyang silid, nakita niyang bukas ang kanyang laptop at ang wallpaper ay nasa 3 guys mula sa gasolinahan. Napagtanto niya na ang kanyang bahay ay na-infiltrate. Tulad ng desperadong hiyawan ni Jennifer para sa tulong, sina Johnny, Andy, at Stanley ay pumaligid sa kanya iba't ibang direksyon. Pagkatapos, si Matthew ay kinaladkad din sa silid upang makibahagi sa kilos. Ayaw niyang nandito, ngunit dahil sa peer pressure, umiwas siya. Pinahihirapan ng grupo si Jennifer sa pamamagitan ng pagpilit ng iba't ibang mga bagay sa kanyang bibig. Si Johnny ay unang nagsingit ng baril at inililipat ito sa isang sensual na paraan. Pagkatapos nito, tumatakbo siya sa kakahuyan hanggang sa makarating siya sa Earl at sa lokal na sheriff, Storch. Huminahon siya ng huli at ipinakita ang kanyang badge, na sinasabi na nasa ligtas na mga kamay na siya ngayon. Pagkatapos ay ipinadala niya si Earl at dinala siya pabalik sa cabin sa pagpapanggap na harapin ang mga masasamang tao. Gayunpaman, sa sandaling maabot nila ang lugar, binago ni Storch ang kanyang saloobin. Matapos makahanap ng damo at ilang alkohol sa mesa, pinaghihinalaan niya na nagsisinungaling siya. Sinubukan ni Jennifer na i-claim na siya ang biktima, ngunit hindi siya nakikinig. Sa halip, hiniling niya sa kanya na lumingon upang maghanap siya. Si Jennifer ay walang sala na nag-iipon at ito ay kapag ang masamang sheriff ay nagsisimula sa pagpapatakbo ng kanyang mga kamay pababa ng baywang niya. Kapag sinusubukan niyang pigilan, ang ibang mga kalalakihan ay pumapasok din sa silid, na inihayag na sila ay Storch's mga kaibigan. Natagpuan ngayon ni Jennifer ang kanyang sarili sa isang nakakatakot na sitwasyon na wala nang makatakas. Ang mga kalalakihan pagkatapos ay pilit na hubarin siya, at si Mateo ang una, upang simulan ang malupit na kilos. Iginiit niya ang kanyang sarili hanggang sa siya ay nasiyahan. Si Jennifer, na maraming sakit, dahan-dahang naglalakad palabas ng silid, ngunit sinusundan siya ng mga kalalakihan. Hinawakan siya ni Andy ng buhok at pinapabagsak ang kanyang mukha sa isang puder ng maraming beses. Gayunpaman, bumangon siya at lumakad ng mas malalim sa kakahuyan, umaasa na makahanap siya ng isang tao. Gayunpaman, ang mga masasamang tao ay patuloy na sumusunod sa kanya. Kalaunan ay pinatong nila siya sa isang tulay, at malapit nang matapos siya ni Storch. Ngunit pagkatapos lamang, si Jennifer ay tumalon sa ilog, na tila ginagawa ang hindi maiisip. Hinahanap siya ng grupo ng ilang sandali, ngunit kapag wala silang nakitang bakas sa kanya, nagpasya silang burahin ang lahat ng katibayan. Sinusunog nila ang kanyang mga gamit sa cabin, at inutusan din si Stanley na sirain ang footage ng video. Kasunod nito, bumalik si Storch sa kanyang pamilya na parang walang nangyari. Sa kabila ng pagkakaroon ng kanyang anak na babae, hindi siya nag-atubiling sirain ang buhay ng ibang batang babae. Kinabukasan, nagmamaneho siya sa shop ni Earl at ibinalik sa kanya ang susi ng cabin, na nagsisinungaling iyon umalis si Jennifer nang walang abiso. Ang pelikula pagkatapos ay pinutol sa ilang linggo mamaya, at ang masamang gang ay tila naglagay ng insidente sa likod nila. Nabubuhay sila ng normal na buhay, umiinom ng beer at masaya. Ang isa lamang na mukhang apektado ay si Matthew, dahil ginugugol niya ang karamihan sa kanyang oras na nag-iisa, nagsisisi sa kanyang mga aksyon. Isang araw, habang si Johnny ay chilling sa labas ng kanyang bahay, si Stanley ay tumatakbo sa kanya kasama ang ilan masamang balita. Inihayag niya na may nagnanakaw sa kanyang kamera, at mayroon itong kontrobersyal na footage na hindi niya sinira kanina. Nagpapadala ito kay Johnny sa isang angkop na galit at agad niyang inatake ang kanyang kaibigan sa paglalagay ang kanilang buhay sa peligro. Nang gabing iyon, habang nag-iisa si Johnny sa bahay, isang ingay ang nakagugulat sa kanya. Nang lumabas siya upang suriin, nakakita siya ng isang patay na ibon. Sa pag-iisip na ito ay ilang uri ng kalokohan, sinipa niya ang ibon at natulog. Gayunpaman, nagpapatuloy ang ingay, hinihimok siyang suriin muli. Sa pagkabigla ni Johnny, ang patay na ibon ay kahit papaano ay muling nabuhay. Halos parang may naglalaro sa kanya. Galit na pumasok si Johnny sa loob at kinuha ang kanyang baril, ngunit nang lumabas siya, nakita niya si Jennifer tsinelas sa kanyang beranda. Takot ito sa kanya, kaya galit na galit siyang tumingin sa paligid ng lugar, ngunit wala siyang nakitang tao. Saan man, habang bumalik si Storch sa bahay, mula sa trabaho, ang kanyang asawa ay binigyan siya ng isang pakete, na sinasabi ng isang hindi kilalang taong naghatid nito.
Naniniwala ang sheriff na nakatanggap siya ng isang maagang regalo sa Pasko, ngunit sa kanyang kakilakilabot, ito ay isa sa mga ipinagbabawal na tape ni Stanley. Galit, kalaunan ay kinokontrol niya ang grupo at humihiling ng paliwanag. Naniniwala siya na ginagawa ito ni Stanley sa layunin na sirain ang kanyang pamilya. Gayunpaman, ipinagtanggol ni Johnny ang kanyang kaibigan at inilabas ang tsinelas. Sinabi niya na ang ibang tao ay nagsisikap na magulo sa kanila. Napagtanto na nasa panganib sila, nagpasya si Storch na alisin ang lahat ng mga maluwag na dulo. Ang unang biktima ay si Earl dahil nakita niya si Storch na nag-escort kay Jennifer sa cabin doon na kamamatay na gabi. Pagkatapos, nagpasya ang sheriff na tapusin si Matthew dahil hindi siya kailanman nakasakay sa kanilang plano. Ang eksena pagkatapos ay pinutol kay Matthew na nasa labas ng cabin na sumasalamin sa kanyang nakamamanghang nakaraan. Hindi pa rin siya nakakabawi sa pangyayaring yon. Pagkatapos lamang, naririnig niya ang isang kakaibang tinig, kaya't nagmamadali siya sa loob ng cabin. Habang hinahanap niya ang bawat silid, hindi sinasadyang nawala ang kanyang paglalakad at bumagsak sa hagdan. Kapag nakakuha siya ng malay, nabigla siya sa pangunahing nakikita ng nakikita. Umupo si Jennifer sa sopa, na puno ng galit ang kanyang mga mata. Lumapit si Matthew sa kanya, at labis na humihingi ng tawad sa kanyang mga aksyon. Sa una, nagpapanggap si Jennifer na aliwin siya, ngunit sa isang pagkakataon, nakatali siya ng isang noose sa paligid ng kanyang leg, at tila chokes siya hanggang kamatayan. Kinabukasan, habang hinahanap ni Stanley at Andy si Matthew, nakatagpo sila ng parehong inabandona bahay mula sa mas maaga. Pumasok si Andy upang suriin ito habang nananatili sa labas si Stanley. Pagkatapos lamang, ang huli ay nakaharap kay Jennifer na may masamang pag-isi sa kanyang mukha. Sinusubukan niyang lunge sa kanya, ngunit nahuli sa isang bear trap na inilagay niya doon. Naririnig ang kanyang mga hiyawan, nagmamadali si Andy sa labas ng bahay, ngunit mabilis siyang kumatok ni Jennifer. Tumatanggap din si Stanley ng parehong kapalaran kapag siya ay nag-swing ng isang baseball bat mismo sa kanyang ulo. Sa susunod na eksena, nagising siya upang makita ang kanyang sarili na nakatali sa isang puno. Itinala ni Jennifer ang buong paghihirap sa kanyang kamera, tulad ng ginawa niya sa kanya. Pagkatapos, sinimulan niya ang proseso ng pagpapahirap. Sa una, nag-shoves siya ng isang patay na rodent sa loob ng kanyang bibig, na ginagawa siyang poop. Pagkatapos, tinusok niya ang kanyang mga talukap ng mata sa mga fishhooks, tinitiyak na hindi siya maaaring kumurap. Para sa pangwakas na bahagi, pinutol niya ang pagbukas ng isang isda at ikinakalat ang mga bituka nito sa kanyang mukha. Sa lalong madaling panahon, ang ilang mga uwak ay naaakit ng amoy at nagsisimula silang magpeking kay Stanley. Pagkatapos nito, ipinakita sa amin ang kondisyon ni Andy na nakatali sa itaas ng isang bathtub na napuno ng tubig na kumukulo. Sinusuportahan siya ng ilang mga tabla ng kahoy. Tinatanggal ni Jennifer ang isa sa kanila. Kaya ngayon wala siyang pagpipilian, kundi suportahan ang kanyang buong timbang ang kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang segundo, ang kanyang katawan sa kalaunan ay nagbibigay, at namatay siya ng isang kakilakilabot na kamatayan sa kumukulo tubig. Kinabukasan, pumunta si Jennifer sa istasyon ng gas na may suot na damit na pang-akit. Tulad ng inaasahan, bumagsak si Johnny para dito, at kapag lumapit siya sa kanya, pinatalsik siya isang welga sa ulo. Pagkatapos ay dinala niya siya sa parehong inabandonang bahay, at itinali siya sa isang hubad na estado. Kasunod nito, nagsisimula siyang pahirapan siya. Isa-isa niyang hinila ang kanyang mga ngipin, habang pinapaalalahanan siya ng mga nakamamanghang kilos na isinagawa niya sa kanya. Ibinabagsak din niya ang kanyang baril sa kanyang lalamunan, tulad ng ginawa niya sa kanya. Gayunpaman, sa halip na maging apologetic, tumatawa si Johnny sa maniacally. Halos parang wala siyang natutunan sa kanyang mga pagkakamali. Nang makita ito, ang isang galit na si Jennifer ay kumuha ng isang pares ng gunting at pinutol ang kanyang pagkalalaki. Pagkatapos ay pinapakain niya ito sa kanya. Sigaw ni Johnny sa sakit at kalaunan ay lumilipas dahil sa matinding pagkawala ng dugo. Kinabukasan, habang nagmamaneho si Storch, tumatanggap siya ng isang tawag mula sa kanyang asawa. Binanggit niya na ang guro ng kanilang anak na babae ay narito, at nais niyang makipag-usap sa kanya. Kapag nalaman ni Storch na siya ay walang iba kundi si Jennifer, siya ay nahuli. Inikot niya ang kanyang sasakyan at nagmamadali sa bahay, natatakot para sa kaligtasan ng kanyang pamilya.
Ngunit sa pagdating niya, nalaman niya na nakuha na ng guro ang kanilang anak na babae papunta sa park. Takot, nagmamadali siya sa lokasyon at nagsimulang tumingin sa paligid. Ngunit sa wala kahit saan, hinawakan siya ni Jennifer mula sa likuran at pinatalsik siya. Nang magising si Storch, nakakita siya ng isang ripple na inilipat sa loob ng kanyang likuran. Itinulak pa ito ni Jennifer, na nagdulot sa kanya na sumigaw sa sakit. Pagkatapos ay naglalakad siya sa buong silid at hindi nakakakita ng isang tao na naging Mateo. Buhay pa ang lalaki, ngunit siya ay walang malay. Itinali ni Jennifer ang isang string sa paligid ng kanyang kamay, at ang kabilang dulo ay nakakabit sa ripple mag-trigger. Ipinaliwanag niya na kung si Matthew ay gumagalaw ng kaunti, pareho silang papatayin. Pagkatapos ay naglalakad siya palabas ng silid, iniwan ang mga kalalakihan sa awa ng kanilang sariling kapalaran. Di nagtagal, nagising si Matthew, at nang makita niya ang kanyang sarili sa madilim na silid na ito, agad siyang nagpanik. Nagreresulta ito sa kanilang dalawa na pinapatay sa lugar. Ang pelikula ay nagtatapos sa ngiti ni Jennifer. Sa wakas ay nakumpleto na niya ang kanyang paghihiganti. Sa Los Angeles si Jennifer Hills, isang nakaligtas sa isang malagim na krimen, pinagmumultuhan pa rin ng kanyang traumatikong karanasan, bumalik sa kanya session therapy. Iminumungkahi ng therapist na sumali sa mga sesyon ng therapy ng grupo sa mga taong may parehong karanasan niya. Nag-aatubili si Jennifer, ngunit alam niyang kailangan niya ng tulong. Iniwan ni Jennifer ang kanyang mga pangarap na maging isang manunulat. Binago niya ang kanyang pagkakakilanlan at ngayon ay tinatawag na Angela. Siya nagtatrabaho sa isang opisina kung saan sinusubukan ng kanyang katrabaho, si Matthew, na gumawa ng maliit na usapan. Mariin niyang itinatanggi ang kanyang sarili mga pagtatangka dahil ipinapalagay niya na gusto lang niyang sumakay sa kanyang pantalon. Hindi makataka si Jennifer mula sa kanyang nakaraan. Siya ay patuloy na nagkakaroon ng mga bangungot na nag-iiwan sa kanyang pakiramdam na mabigat. Sa kanyang pang-araw-araw na pag-jogging, binuhay ni Jennifer ang oras na tumatakbo siya sa kakahuyan. Biglang, isang grupo nang hinarang siya ng mga lalaki, at sinimulan nila siyang haras. Bumunot ng baril si Jennifer at binaril ang isa sa kanila. Ngunit ito ay isang pantasya lamang, at ang kanyang pagkabalisa ay nakakumbinsi sa mga lalaki na palayain siya. Sa panahon isa pang sesyon ng therapy, ibinahagi ni Jennifer ang kanyang kamakailang mga pantasya. Nakikita niya ang kanyang mga pangitain bilang isang representasyon ng hustisya. Ang kanyang pangunawa sa mundo ay nagbago pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Para sa siya, ang buhay ay tungkol sa pagiging mandaragit o biktima, at walang nasa pagitan. Naniniwala siya sa lahat may gusto silang kapalit, kahit natanggihan nila ito. Habang naghihintay si Jennifer ng bus, nagmamaneho si Matthew hanggang sa kanya, at inalok siyang sumakay pauwi. Tumanggi siya, itinulak si Matthew na sabihin sa kanya na hindi lahat ng lalaki ay isang jerk. Nagmamaneho siya, at nakakita si Jennifer ng flyer para sa isang sesyon ng pagbabahagi ng grupo para sa mga biktimang tulad niya. Sa sesyon ng grupo, nakikinig si Jennifer sa isang babaeng nagsasalita tungkol sa kanyang mga pananaw sa mga sexual na paglabag. Ang ipinakilala ng pinuno ng session, si Line, si Jennifer sa grupo at hinihikayat siyang makibahagi. Jennifer tumanggi, kaya nagpahinga sila ng maikling. Lumapit si Oscar kay Jennifer at nagkakilala sila. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang anak na babae, at ito ay nagiging emosyonal sa kanya. Humingi ng paumanhin si Oscar, umiiyak at umalis. Isang babaeng nagngangalang Marla ang nagpahayag na ang anak ni Oscar ay nagpakamatay nang siya nakataka sa parusa ang salarin. Pagkatapos ay inanyayahan ni Marla si Jennifer para sa isang usok. Sa labas, pinag-uusapan nila ang karanasan ni Marla sa pagbabahagi ng grupo. Wala siyang pakialam dito, pero pakiramdam niya ay nakakatulong ito sa ilan paraan. Nagpaalam si Marla dahil sapat na ang kanyang narinig na mga kwento ng paghikbi. Kinagabihan, Jennifer nakatagpo ang parehong grupo ng mga lalaki na na-corner sa kanya sa parke. Dumating si Marla upang iligtas si Jennifer, iniinsulto ang pagkalalaki ng pinuno at iniwan siyang hindi makapagsalita. Tinatawanan ng mga kaibigan niya si Marla mga pahayag, at ang dalawa ay lumayo na nakangiti. Dinadala sila ng gabi sa isang bar. Marla at Jennifer pag-usapan kung paano gumawa ang mga lalaki para lang makasama ang isang babae. Ibinahagi ni Jennifer ang kanyang karanasan kay Matthew, at pinagtatawanan ni Marla ang mga peking mabait na lalaki.
Ang kanilang pag-uusap ay humantong sa pagbash kay Line at sa kanya pacifist view. Kinamumuhian ni Marla kung paano itinutulak ni Line ang kapatawaran at pagpapagaling sa halip na paghihiganti. Sa kanyang nakaraan, alam na alam ni Jennifer na ang paghihiganti ay hindi nakakaayos ng trauma. Kinabukasan, naglagay si Jennifer ng taser sa kanyang bag at umalis para sa session ng grupo. Siya at si Marla ngayon ay nakaupo ng magkasama at nakikinig sila sa kwento ng isang batang babae na nagngangalang Cassie. Naghiwalay ang kanyang mga magulang at ang kanyang ina nakilala ang isang bagong tao, si Ron. Nilabag ni Ron si Cassie. Sa bar, ipinahayag ni Marla na nakatira pa rin si Cassie kasama si Ron dahil hindi naniniwala ang ina ni Cassie sa kanyang anak. Kinamumuhian ni Marla kung gaano kagaling ang ilang babae masunurin sa mga lalaki at huwag pansinin ang bawat maling bagay na ginagawa nila. Sa kanyang tahanan, napansin ni Jennifer na sira siya kurtina rod. Pumunta siya sa isang hardware store kasama si Marla para bumili ng kapalit. Sa lahat ng matalim mga tuol na ipinapakita, iminumungkahi ni Marla na gamitin ang mga ito upang putulin ang ari ng lalaki. Hindi sumasang-ayon si Jennifer siya dahil naniniwala siya na ang isang sledgehammer ay isang malinaw na pagpipilian. Habang naglalaro silang dalawa, isang staff ang dumaan sa kanila at ang kanyang kamay ay nagsisipilyo sa likod ni Jennifer. Siya ay lumingon at binatukan ang kanyang bungo kasama ang sledgehammer. Isa na lang itong pangitain, at sa halip ay natamaan ni Jennifer ang kanyang paa. Sa panahon therapy, ibinahagi ni Jennifer ang tungkol sa kanyang bagong kaibigan. Tinanong ng mga therapist si Jennifer kung pinagkakatiwalaan niya si Marla. Sabi niya oo, pero ayaw pa rin niyang bitawan ang kanyang pesimistikong pananaw. Sa ibang araw, ang dalawa ay sa isang stakeout sa labas ng bahay ni Cassie. Pinapanood nila si Ron na niyakap si Cassie, na halatang hindi komportable. Plano ni Marla na ipaghiganti si Cassie. Pinagmamasdan ni Jennifer si Ron na nanliligalig sa ibang babae. Si Marla ay naging sinusundan siya nitong mga nakaraang araw na nagpapakita na siya ay mas kasuklam-suklam kaysa sa naisip niya. Sa isang parking lot, isang nakamaskara na Marla ang pumuslit sa likod ni Ron at inatake siya ng crowbar. Binibigyan siya ni Ron ng kanyang wallet pero hindi pa tapos si Marla. Binantaan niya si Ron at ipinangako sa kanya na ititigil ang panliligalig sa mga babae. Pagkatapos ng ilang higit pang mga hit, iniwan nila siya ni Jennifer na binugbog at duguan. Sa susunod na sesyon ng grupo, ibinahagi ni Cassie na biglang naging mabait si Ron sa kanya. Pagkatapos ay sinimulan ni Marla ang pagtataguyod ng karahasan, ngunit hindi ito sinasang-ayunan ni Line. Pagkatapos ng pulong, nagmamadaling umalis si Marla. Tinanong ni Jennifer kung ano ang mali, at sinabi sa kanya ni Marla na inabot ng kanyang ex at hiningi ang kanyang mga gamit. Mayroon siyang restraining order laban sa kanya, kaya ang kanyang pagkabalisa tungkol sa kanilang komplikadong sitwasyon. Nangako si Marla upang makilala si Jennifer sa kanilang karaniwang bar at umalis. Kinabukasan sa trabaho, inanyayahan ni Matthew si Jennifer upang makipag-inuman sa ilan sa kanilang mga katrabaho. Humingi ng paumanhin si Jennifer sa kanyang kabastusan noon, ngunit tumanggi pa rin dahil kailangan niyang makipagkita kay Marla. Sinabihan ni Jennifer si Matthew na imbitahan siyang muli sa ibang pagkakataon. Nagdudulot ito ng ngiti sa kanyang mukha. Sa bar, nag-iisang umiinom si Jennifer. Lumipas ang gabi, at hindi na dumating si Marla. Sa group session, mukhang madilim ang lahat. Biglang umaliw si Line Jennifer. Walang kaalam-alam si Jennifer, at binalitaan ni Line ang pagkamatay ni Marla. Kasama si Jennifer hindi makapaniwala, at nagsimula siyang sumigaw kay Line. Itinataguyod ni Line ang pagtanggap sa pagkamatay ni Marla, at hinihimok Jennifer upang simulan ang kanyang proseso ng pagluluksa. Binatukan ni Jennifer, at sinuntok at sinakal niya si Line. Sa kabutihang palad, ito ay isa lamang pantasya. Dumating ang detective ng kaso ni Marla na si Dylan. Ibinunyag niya na homicide ang kaso ni Marla. Nagiging agresibo si Oscar, nagtatanong kung hindi nilabag si Marla. Sinubukan ni Line na pakalmahin si Oscar, ngunit lalo siyang nagalit. Ang daan hinahawakan ng mga pulis ang kaso ng kanyang anak na ikinagalit sila ni Oscar. Pagkatapos ay lumabas siya. Ms. Dylan tinanong ang grupo kung may ideya sila kung ano ang maaaring mangyari kay Marla. Walang nagsasalita,
Kaya naghihintay si Mjilan sa food table para sa privacy, kung saan nilapitan siya ni Jennifer. Humihingi siya ng mga detalye ng kaso ni Marla. Ibinahagi ni Mjilan na pinatay si Marla. Hinala ni Jennifer ang ex ni Marla, pinatay siya. Pagkatapos ay inanyayahan siya ni Mjilan para sa isang tasa ng kape at tinanggap niya. Sinabi ni Jennifer kay Mjilan na walang saysay ang pagkamatay ni Marla. Tila malakas si Marla, ngunit iniisip ni Mjilan na ito lang isang facade para itago na katulad ni Marla sa mga babaeng kinasusuklaman niya. Tinapos nila ang pagpupulong dahil Mjilan hindi na makapagbahagi ng mga detalye. Nangako siyang dadalhin sa hustisya ang ex ni Marla. Pag-uwi niya, ang parehong grupo ng mga lalaki ay nanliligalig kay Jennifer. Nakita ng lalaki na hindi kasama ni Marla si Jennifer at nagsimula siya iniinsulto si Marla. Nag-udyok ito ng isa pang pangitain kung saan pinatay niya sila at sinaksak ang mata ng lalaki. Umalis siya, muling ibinaon ang kanyang masasamang pantasya. Sa kanyang opisina cubicle, binasa ni Jennifer ang isang artikulo ng balita tungkol sa pagpatay kay Marla. Si Nicholas, ang dating kasintahan ni Marla, ay kamakailan ay pinalaya mula sa kustodiya ng pulisya. Nagmamadali siyang umalis ngunit nabangga niya si Matthew. Bumalik si Jennifer sa bastos niyang sarili at sinisigawan siya. Sa labas ng istasyon ng pulisya, hinarap ni Jennifer si Mjilan. Siya alam na pinatay ni Nicholas si Marla at sumang-ayon si Mjilan sa kanya. Gayunpaman, walang sapat na ebidensya upang patunayan iyon. Umalis si Jennifer na bigo. Sa kanyang tahanan, binatukan ni Jennifer sa pamamagitan ng pagbagsak mga plato at paghahagis ng kutsilyo sa isang painting. Hinugot niya ito at muling ibinato. May sinturon at inano ni Jennifer ang hita niya. Pinutol niya ang sinturon, ikinabit ang kutsilyo at isinuot ang pagkakayari. Ang kanyang mga nakaraang pagpatay ay naglalaro sa kanyang ulo habang naghahanda siyang gumawa ng isa pa. Sa isang bar, si Jennifer ay nakatingin kay Nicholas ng mapang-akit. Umalis siya sa establishmento at sumunod siya ng malapitan sa likod. Sa isang madilim na eskinita, niligawan ni Nicholas si Jennifer at sinimulan siyang halikan. Jennifer pagkatapos iniinsulto si Nicholas at ang kanyang male organ. Nagalit ito kay Nicholas, kaya sinaktan niya si Jennifer paulit-ulit. Pagkatapos ay sinubukan niyang pilitin na pakainin si Jennifer ng kanyang karne. Naaalala niya ang isang katulad na sitwasyon mula sa kanyang nakaraan. Habang nasa bibig niya ang dulo, sinaksak ni Jennifer ang baras. Kinagat niya ang ulo, hinahati ang baras, at bumubulusok ang dugo. Pagkatapos ng ilang saksak, dumura si Jennifer out the tip. Gumapang si Nicholas at sumisigaw sa sakit, at ibinigay ni Jennifer ang huling suntok gamit ang isang crowbar. Binasag niya itong muli para sa mabuting sukat, at sa pagkakataong ito, ang nangyari ay hindi lamang isang pantasya. Sa isang therapy session, ipinahayag ni Jennifer ang kanyang galit sa kung paano nakatagpo ng kasiyahan ang mga tao sa kalupitan. Sa kabila nito, alam din niya ang kanyang sadistikong ugali. Sa isang sesyon ng grupo, ibinahagi ni Cassie kay Ron ay bumalik sa kanyang luma at kasuklam-suklam na mga paraan. Galit na galit si Oscar. Sinabi niya na kailangang may pigilan si Ron minsan at para sa lahat. Iniisip ni Oscar na dapat labagin si Ron gamit ang metal pipe. Ito ang nag-udyok kay Line hilahin si Oscar sa labas. Sa isang determinado at masamang tingin sa kanyang mukha, binisita ni Jennifer ang hardware tindahan. Kinagabihan, si Jennifer, na nakasuot ng uniforme sa paaralan, ay lumapit kay Ron. Tinanong niya si Ron para sa mga direksyon, at pinipilit niyang samahan siya. Dumating sila sa isang mukhang malilim na lugar. Ron gusto niyang pumasok sa loob kasama niya. Tinanggap ni Jennifer, at sa sandaling nasa loob na sila, niyaya niya si Ron maglaro. Sa pamamagitan ng pagtawag kay Ron Daddy, nasasabik siya ni Jennifer. Inilagay niya ang kanyang sarili sa isang kutson, at mabilis na ibinaba ni Ron ang kanyang pantalon. Ngunit pagkatapos, si Ron ay nataranta at bumagsak sa lupa na sumisigaw. Maya-maya, nagkamalay si Ron. Lahat siya ay nakatali, at si Jennifer ay sumilip sa kanya. Hinawakan niya isang metal pipe, at ito ay nakakatakot kay Ron. Pinilit ni Jennifer si Ron na ulitin ang mga ginawa niyang ginawa ni Cassie. Hinalikan niya ang dulo ng tubo, at natuwa si Jennifer. Hinampas niya ito ng tubo, at tinulak ang upuan nito.
Sa kanyang nakalantad sa likod, nagsimulang mamalimos at humingi ng tawad si Ron. Si Jennifer ay hindi masyadong halimaw dahil pinalabo muna niya ang metal pipe. Dahan-dahan niya itong itinulak at napasigaw si Ron sa sakit. Gamit ang isang sledgehammer, binasag ni Jennifer ang tubo ng mas malalim. Huminto si Jennifer dahil hindi buhay si Ron upang masiyahan siya sa kanyang mga hiyawan. Sa ibang araw, tinanong siya ng therapist ni Jennifer kung nararamdaman niya pagsisisi sa ginawa niya. Hindi nakikita ni Jennifer ang halaga sa pakiramdam na nagkasala o humihingi ng kapatawaran. Ang paghihiganti ay naging tanging batayan para sa kanyang mga aksyon. Sumama ang mga pulis sa grupo bago ang kanilang sesyon nagsisimula. Ipinakilala ni Detective Boyle ang kanyang sarili at ang kanyang koponan. Tinutuyan ni Oscar si Boyle na napansin niya. Tinanong niya si Oscar tungkol sa isang banta na sinabi niya sa huling sesyon. Alam ni Boyle na si Oscar ang iminungkahing pagrampa na sa likod si Ron na may tubo. Pagkatapos ay ipinaalam ni Mctillan sa grupo na patay na si Ron. Sinusubukan niya ang isang kalmado at mapagmalasakit lumapit, ngunit nananatiling matigas ang ulo ni Oscar, kaya inaresto siya ni Boyle. Pagkatapos ay inutusan niya si Mctillan na pigilan ang natitira. Sa trabaho, nakaupo si Matthew sa tabi ni Jennifer, na nag-zoning out. Tinanong niya kung gusto niyang makipag-usap, ngunit tinanggihan siya muli ni Jennifer. Kinalaunan sa araw na yon, nakipagkita si Jennifer kay Oscar, na pinalaya. Gusto niyang pag-usapan ang kaso ng kanyang anak. Ang salarin ng kanyang anak na babae ay may pera at kapangyarihan. Siya sinuhulan ang pulis at ginawang parang trollop ang anak ni Oscar. Tinanong ni Oscar si Jennifer kung ano ang ginawa sa kanya, biglang interesado sa kwento ng kanyang anak, kaya ibinahagi ni Jennifer ang isa sa mga lalaking lumabag siya ay isang pulis. Inihayag ni Oscar kung saan kasalukuyang nagtatrabaho ang nagkasala. Nagsisisi siyang hindi siya nakakakuha paghihiganti, kahit na nangangahulugan ito ng pagkakulong. Sa isa pang araw, kalalabas lang ng nagkasala sa isang GYM na kanyang pinagtatrabahuhan sa siya ang pinakabagong biktima ni Jennifer, at sinusundan siya nito nang malapit sa likuran. Sa wakas, nakarating sila sa isang liblib lugar. May hawak na taser, sinugod siya ni Jennifer, ngunit humarap ito sa kanya. Sinubukan ni Jennifer atake, ngunit miss. Pagkatapos ay sinaktan niya ito at sinakal. Gamit ang kutsilyo, sinaksak ni Jennifer ang kanyang leg. Ang hindi naapektuhan ang lalaki, inipit si Jennifer sa dingding at itinapon sa basurahan. Sinusubukan niya para lumaban pero natumba. Pinunit niya ang kanyang damit at habang abala siya sa paghila sa kanya jeans, inabot ni Jennifer ang taser at nakuryente siya. Sinubukan niyang gumapang palayo, ngunit ibinalik niya ang pabor at nakuryente siya. Sa kabutihang palad, dumating si Mctillan at ang kanyang kapareha. Inutusan niya ang lalaki na sumakay ang lupa, ngunit tumanggi siya, na pinilit si Mctillan na paulanan siya ng mga bala. Sa istasyon ng pulisya, tinanong ni Boyle ang isang bugbog na Jennifer. Mabilis siyang nagtanong kay Jennifer sa isang pagtatangka upang mahuli ang kanyang pagdulas. Gayunpaman, madaling pinangasiwaan ni Jennifer ang mga tanong. Pagkatapos ay tinanong ni Boyle si Jennifer tungkol sa larawan ng isang batang babae sa pendant na suot niya. Chastity Storch ang pangalan niya. Ang anak na babae ng pulis na si Jennifer ay pinatay sa kanyang nakaraan. Ikinonekta ni Boyle ang mga tuldok. Nakuha ni Boyle ang punto, na pinagsasama ang lahat ng impormasyon na pinatunayan na si Jennifer ang nasa likod ng mga pagpatay. Huminto si Boyle sa pagtatanong dahil sigurado siya na si Jennifer ay may kasalanan. Mula sa kung saan, dumating si Oscar sa istasyon na may laslas at dugo ang mga bisig. Bago siya mamatay sa pagkawala ng dugo, umamin si Oscar sa mga pagpatay. Sa isang sesyon ng therapy, tinanong ng therapist kung saan nanggaling ang mga pasa ni Jennifer. Pagkatapos ay nag-rants si Jennifer tungkol sa kung paano magagawa ng hustisya, makakamit lamang ng nagnanais nito. Ang pulis ay hindi dapat umasa at sinuman sa bagay na yon. Idinagdag ng therapist na maaaring nakakuha ng hustisya si Jennifer, ngunit hindi kapayapaan. Gayunpaman, inanunsyo ni Jennifer na hindi pa siya tapos. Pag-uwi ni Jennifer, agad niya itong sinira mga ari-arian dahil sa galit. Huminahon siya at lumabas na nakasuot ng sexy red dress. Bumaba si Jennifer ang mga kalye na may parehong determinado at masasamang hitsura.
Sa pag-alis ni Matthew sa trabaho, nakita niya si Jennifer nakatayo na parang usa na nahuli sa mga headlight. Napansin ni Matthew na hindi siya magaling at inalok siyang sumakay bahay. Ipinapalagay ni Jennifer na ang biyaheng inaalok niya ay isang euphemism. Sinabi niya sa kanya na ihulog ang kanyang mabait na lalaki kumilos dahil alam niyang gusto lang siyang makasama ni Matthew. Itinanggi ito ni Matthew at hinila ni Jennifer isang kutsilyo. Sinugod niya si Matthew at agad itong umalis. Mamaya sa gabing iyon, nakita ni Dylan si Jennifer at sinundan siya. Nilapitan si Jennifer ng lalaki noon pa man. Siya malapit na, itinago ni Jennifer ang kanyang kutsilyo. Mabilis na nagbago ang kanyang mapaglarong ugali nang kumilos si Jennifer baliw. Lumuhod si Jennifer at ibinuka ang bibig. Isinasaalang-alang ng lalaki na tanggapin ang kanyang alok. Pagkatapos, tinangka ni Jennifer na laslasan siya, ngunit nakaligtaan. Sinuntok siya ng lalaki, at sa di kalayuan ay Dylan. Inabala niya ang lalaki, pinayagan si Jennifer na huwag paganahin siya. Nagbanta siyang laslasin ang lalaki lalamunan. Habang inaabot ni Dylan ang kanyang baril, itinaas ni Jennifer ang kanyang kutsilyo. Bago kumonekta ang talim, nagpaputok si Dylan. Dumating ang araw ng huling therapy session ni Jennifer. 2 taon na ang nakalipas mula noong siya ay nakulong dahil sa tangkang pagpatay. Pinayuhan siya ng therapist na umiwas sa gulo at maghanap isang bagong grupo ng pagbabahagi. Pumayag si Jennifer na tanggalin ang kanyang hindi kaibig-ibig na ugali at maging mabait ng isang beses. Jennifer lumabas at nag-iwan ng hindi kanais-nais na regalo sa paalam para sa kanyang therapist. Habang naglalakad siya sa koridor, tinangka ng mga kapwa bilanggo na ishiv siya. Dinaig niya ang mga ito at paulit-ulit na sinaksak ang isa. Ang isa naman ay sumugod sa kanya at hiniwa ni Jennifer ang kanyang lalamunan. Sa kasamaang palad para sa therapist, lumabas siya ng kwarto at nasaksak din, ngunit si Jennifer ay nag-snap out sa isa pang morbid fantasy. Kahit na matapos ang 2 taon ng bilangguan at therapy, si Jennifer ay ang kanyang parehong lumang sarili. Ang kanyang mga pantasya ang pagpatay ay hindi kailanman umalis, at ito ay nagsisilbing isang uri ng libangan para sa kanya. Mga karanasan ni Jennifer at ang mga trauma ng iba sa kanyang paligid ay nagpababa sa kanya sa isang estado kung saan hindi niya makita ang kabutihan sa mundo. At dito nagtatapos ang pelikula.